Hello ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. So nandito pa rin po tayo sa White Plains kung saan po nagaganap po yung kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Sabi po nila ito daw po ay emergency rally para tutulan po yung pagsasampa ng kaso kay Marcoleta. Pero actually hindi po ito emergency rally dahil as early as June 25 may natanggap na po tayong impormasyon na magsasagawa po sila ng kilos protesta. Pero walang petsa po yung ibinigay sa akin patungkol po sa isasagawa nilang kilos protesta. Nananawagan po sila ng transparency for better democracy. Yan po yung nakasulat sa kanilang damit. And I understand, ito po mga damit na to ay suot din po nila noong sila po ay nag-rally noon pa. Ayan, umuwi na tayo, no? Hindi na natin tinapos yung vlog natin dyan sa White Plains dahil iba po yung kutob ko. Habang nag-i-spill ako doon, tinitingnan po ako ng mga tao. Mamaya makilala nila ako. Oy, sabihin, si ka-coffee, binabanatan yung INC. Hindi ko po binabanatan ang INC. Ito po ay pagiging transparent lang, no? I have nothing against the Iglesia ni Cristo. Lalo na sa mga kaibigan ko na Iglesia ni Cristo. Hindi ako galit sa inyo, no? Ang ayaw ko yung ginagawa ninyo. Not the organization itself, no? Pagkaiba kasi yun eh. Posibleng nagkakamali kayo sa ginagawa nyo ngayon. Posibleng nabulag kayo sa kwento ni Marcoleta. Posibleng iba yung nag-feed sa inyo. Sa mga organizers, iba yung nasabi sa inyo. Posibleng nagkamali kayo ngayon at bukas mag-apologize. Posibleng kasing ganun eh. Not the entire institution. Pero syempre, hindi mo mawawala sa isip ng iba, bakit nangingialam ang Iglesia ni Cristo sa usaping politika? Ito po ay separation of church and state. Garantisado po yan ang ating konstitusyon. Bakit nangingialam? Paano kung imbestigahan yung mga ginagawa ng INC? Paano kung masilip kayo ng gobyerno, titigan kayo ng gobyerno, sasabihin ninyo, tinititigan kayo, sasabihin ninyo, pinupuntirya kayo. Yun na nga eh. Paano kung dumating sa punto na yan? Magsagawa ng investigasyon dyan sa House of Representatives, imbestigahan ang inyong relihiyon. Diba? Hindi natin alam eh. Basta sa akin, malinaw yan, I have nothing against the INC. Dito po tayo sa facts of the matter. Sige. Kanina kasi medyo maingay, no? Hindi ko ma-explain ng maayos na nag-vlog ako, nagja-chat ako sa kalsada, no? Ito pong kaso ni Marcoleta. Nagsalita na kasi ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo. And aminado sila, nagsagawa sila ng rally. Kasi tinututulan daw po nila yung pagbabaluktot sa hustisya, kesyo tinititigan itong si Marcoleta, etc. Hindi po siya tinititigan. Dahil mismo si Marcoleta, we have to remember, si Marcoleta mismo ang umamin. Paulit-ulit tayo dyan. Inamin niya mismo na tumatanggap siya o tumanggap siya ng regalo, tumanggap siya ng donasyon. Ano man ang term na gamitin nila. Habang siya po ay kongresista. Malinaw na malinaw po yan paglabag sa Presidential Decree number 46. Ang opisyal ng gobyerno, ang kawani ng gobyerno ay bawal na bawal tumanggap ng kahit na anong regalo o donasyon. Sa kahit na anong okasyon. Kahit Pasko, hindi ka pwedeng tumanggap. Kasi anong ibig sabihin niya? Sige, tumanggap ka ng 30 million. Tumanggap ka ng 25 million. Tumanggap ka ng 20 million. Yan po yung natanggap nila mula sa grupo ni Mike Defensor. Definitely, may kapalit yan. Ang tao po, hindi magbibigay yan ng out of goodness lang, nang walang ine-expect na kapalit. Darating yung punto, nakakailanganin niya yung tulong mo. Oh, at nangyari na nga po yan. Remember si Orly Gutesa, nung nilabas po yan ni Marcoleta, sino ang nag-middleman? Si Mike Defensor. That time, Blue Ribbon Committee Chair, itong si Marcoleta. Wala nang question kay Marcoleta. No questions asked. Biglaan po yan, biglang lumabas si Orly Gutesa. Kasi sabi ni Mike Defensor, paano makakahindi si Marcoleta? Ibinigyan siya ni Mike Defensor ng 30 million. Diba? Malinaw po yan. Sa mga kapatid nating INC, sa mga nakikinig sa ating INC, huwag kayong magpabulag sa mga sinasabi sa inyo. Ito po ang totoo. Si Marcoleta, totoong tumanggap ng pera. May dokumento po yan. May tax records. Binayaran po yung tax na tumanggap siya ng donasyon at malinaw na malinaw din naman nasa presidential decree, bawal po siyang tumanggap. Yun po yung issue. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi, sa mga bulong-bulong. Kasi baka nabibiktima kayo ng fake news. Diba? Tira mo, ano nangyari ngayon dyan sa rally? Inikot ko yung White Plains ka-coffee, nakamotor ako, inikot ko yan, no? Ang dami pong naperwisyong negosyo. Doon nga lang sa ambulance na hindi makadaan ng maayos may dalang pasyente. Doon lang sa trabahador na hindi makakapasok. Perwisyo na po sa kanya yan. May mga interviews ako nakita sa PTV4. Yung truck driver. Delivery yun ha.
Ang tagal nilang naipit sa traffic, kung yelo yung dinideliver niyan, tunaw na. Diba? Apektado ang kanilang negosyo. Diyan lang sa White Plains, yung kabahan ng White Plains na yan, yung pinakakanto dyan ka-coffee, may Caltex dyan, di ba? Yung may White Plains na nakasulat na White Plains, sa harap niyan, meron pong Caltex. Gasolinahan po yan. Alam mo kung ano nangyari sa gasolinahan? More than half ng space niya, naging parking space ng mga motor. Sinong dadaan dyan? Sige, naging parking space na. Paano pa may magpapagas? Hindi na magkasya yung kotse, hindi na magkasya yung sasakyan para mabigyan sila ng gasolina. Ulugi na agad yung negosyo unless INC member yung may-ari niyan. Kawawa po yung negosyo na yan. Yung Caltex na yan, kung dadaan kayo ngayon, tingnan ninyo, daanan ninyo, punong-puno ng motor. Nakapark. Walang madaanan ang mga sasakyan na magpapagasolina. Yung ibang mga business establishment dyan, ginawang parking space na supposedly for customers only yan. Yung kahabaan ng sa White Plains na yan, di ba ang daming kainan dyan? Napuno po yan ng mga puting van, L300, yan po yung mga nakaparada mga motor, hindi mga customer na mga restaurant. Siguro yung iba bumibili. Pero, ang punto ko dyan, na-permission nyo yung mga negosyo, na-permission nyo yung papasok lang sa trabaho. Imagine mo, nakita nyo yung busway, hinarangan ng bus. Actually, naaresto yung lalaki na yan na nagharang. Paano makakadaan? Yung mga galing ng Makati, papunta ng Cubao, papunta ng Caloocan area. Paano sila makakadaan? Hinarangan nyo yung busway. Yun ay mali. Kaya nga importante kumuha tayo ng permit. Hindi ipinagbabawal ang pagkikilos protesta. Karapatan ninyong mag-rally. Karapatan nyo yan. Pero karapatan nyo rin o tungkulin nyo rin sundin yung mga local policies. Kung ano yung mga batas na ipinatutupad dyan, let's say sa Pasig, sa Maynila o sa Quezon City, kung saan man kayo magsasagawa ng rally, you have to comply. Kaya tayo may order kasi sinusunod natin yung mga bawal at hindi. Ang MMDA hindi nila alam. Ang Philippine National Police, hindi rin nila alam na magkakaroon ng ganyang rally, emergency rally daw po yan. Kung nagpaalam lang kayo, edi sana nagkaroon ng rerouting scheme, diba bawal dumaan sa White Plains o magreroute kayo, dito kayo dumaan, etc. Naabisuhan yung mga motorista, hindi kayo nakaabala, hindi kayo nakaperwisyo, hindi pwedeng, sige, nananawagan kayo for transparency. Nang sa inyo lang, without considering other people. Transparency, hindi transparency pinapanawagan ninyo eh. Kasi, transparency, pero bawal imbestigahan si Marcoleta dahil kakampi nyo, hindi yan transparency. Selective justice po yan. May due process tayo, hayaan nyo si Marcoleta na maimbestigahan. Hindi yan transparency. So, pwedeng imbestigahan ng mga kaaway niyong senador. Pero ang kakampi ninyo, bawal imbestigahan dahil transparency po yan. It's not transparency. Selective justice po yan. Diba? I hope nagigets nyo ako. Pasensya na sa mga kaibigan ko INC dahil medyo, hindi ko alam kung magagalit kayo sa akin. Pero again, I have nothing against you. Your religion, I have nothing against the entire organization. Baka nagkamali lang po kayo ngayong araw na iyan. And just a warning din, total, nandiyan na kayo. Paano kung imbestigahan kayo sa House of Representatives? Sisi nyo na naman yan kay PBBM, di ba? Hindi malabo yan. May nabasa ako magandang punto eh. Mula kay Cleve Arguelles, no? I-quote ko siya. Every Filipino, including the faithfuls of Iglesia ni Cristo, has the right to protest. Okay, no question. Karapatan nyo magprotesta. Garantisado po yan ng ating konstitusyon, pero may limitasyon po yan. Kuha kayo ng permit. Sa may mga lugar na kahit walang permit, pwede kayo mag-rally sa mga freedom parks. Diba? Pero yung White Plains, yung EDSA na yan, inabala nyo yung buong lugar na yan, definitely, you should have acquired or applied for a permit. Okay, every Filipino, including the faithfuls of Iglesia ni Cristo, has the right to protest. But, the rest of us also have the right to ask. May karapatan din po tayo magtanong. Why would a religious organization stand in defense of someone who was admitted to receiving large sums of money from private individuals while serving as a public official? Yun yung puntong-punto ko sa pagsisimula ng vlog na ito. Inamin mismo ni Marcoleta na tumanggap po siya ng millions of pesos. So ang tanong, bakit yun dinidepensahan si Marcoleta sa pagtanggap ng donasyon na bawal? Dahil siya po ay opisyal ng gobyerno. Asan ang reason dun? On his own and unprovoked, Senator Marcoleta has publicly and personally admitted to it. Inamin niya po yan
No faith, whatever the religion may be, should be used to shield corruption or place anyone above accountability and the rule of law. Hindi pwedeng absuelto si Marcoleta, hindi pwedeng mas mataas siya dito, hindi dapat hindi siya ma-question, etc. Official po siya ng gobyerno, remember. Pinapasahod po siya ng gobyerno. Ginagastos siya ang kaban ng gobyerno. At dapat, kung questionin siya, sumagot siya. Kasi pasahod ka ng gobyerno. Kung ayaw mo palang ma-question, huwag ka magpolitiko. Diyan ka sa negosyo mo as a private individual, as an entrepreneur. Diba? Nagpasok ka sa Congress eh. Sumunod ka sa policies na existing. Again, hindi lang ginawa itong policies na to. Itong Presidential Decree number 46, hindi lang yan ginawa ngayon. Noon pa yan, panahon pa ni Marcos Sr. yung polisiya na yan, nabawal ka tumanggap ng regalo. And knowing Marcoleta, sabi niyo isa yan sa pinakamagaling na abogado, alam niya yan. Diba? Bakit? Diba? Asan ang connection? Anyway, may mga grupo ngayon na nananawagan po na magkaroon po ng investigasyon. Ito na nga yung sinasabi ko no? Magkaroon po ng legislative inquiry in aid of legislation po yan na magsagawa po ng investigasyon. Hindi ko alam kung mag-agree kayo dito. Ang House of Representatives o ang Senado man po magsagawa ng investigasyon patungkol po sa religious and election extortionism. Paano kung madawit kayo dyan? Religion and election extortionism. Yun ang sinasabi ko. Baka i-invoke ninyo ang separation of church and state. Yan na, nangialam na kayo dyan sunod-sunod na yan Investigasyon po sa House of Representatives patungkol po sa extortionism tuwing halalan. Naku po, mabigat po yan. Ito pa po ang ibang panawagan. Nababasa ko ng sinasabi ng mga netizens. Palabasin si Ka Angel at pauwiin ang nanay. Hindi ko to kilala pero alam ko yung issue nito. Si Ka Angel at pauwiin daw po yung nanay nito. Nasaan ba yung nanay? Yan ang sinasabi ko. Kayo nagsimula yan, sunod-sunod na yan. Nabuksan na tuloy yung Pandora's box. Diba? Ano sa tingin ninyo? Sige, komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. Medyo marami pa po mangyayari sa event na to, Maaga pa po ang araw, pero I think bukas wala na po yan. Inulan na sila. Even yung sitwasyon, hindi na sumangayon sa kanila. Inulan po sila Diba? Sige po, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.